lakas na lagatak. Ayun, kita nyo yung lagatak ng makina. Naka aircon position. Wala problema. Lagatak talaga. So, lakas na may brake. Okay, tignan nyo guys yung kanyang problema. Ayan mayroon ng oil sa loob ng independent coil. So ayan na guys, karoon sa mga oil sludge pero hindi naman totally makapal, medyo manipis pa naman. So alaga ng may-ari yung oil bago nabili natin. Dito tinira na natin, okay na so far. Tapos ito, iglang ko muna saglit para yung treatment na lagi promote para totally makarecover yung makina niya. Okay. Off lang. Ang daming pinalito ng pyesa. Okay, so simula ng inayos doon pa lang, ito na yung pyesa nya na pinalitan. Ayan, dalawang ICB, isang map sensor. Okay, sa atin naman sira yung kanyang yung ID na steam natin, karamdam natin lakas na nilagay din natin hot engine treatment. Okay na, panalo na. Okay, so sige. So yun lang, maraming salamat sa inyo. Pagpalang araw guys, another client na naman tayo na Suzuki minivan or transformer, multicab or basta any engine na KCC engine, DA63, DA64. So ang problema is nanginginig yung makina. So napakalakas ang kinig, especially pag nag-on ka ng aircon, nag-on ka ng lights, electrical system. So may load yung voltage niya at saka yung charging system at saka especially yung sa air compressor. So yun ang problema guys. So samahan niyo ako sa basic pointers kung paano din may address ito, punto by punto. Turo ko sa inyo kung ano yung dapat natin gawin. So hindi natin mabidyohan isa-isa, malaga makuha nyo lang kung paano ito tinira. Okay, para may idea kayo, especially sa mga nagdi-DIY ng mga unit na ganito. So let's start, let's go it. Pasok. So lakas na lagatak. Ayun, kita nyo yung lagatak ng makina. Naka aircon position. Wala problema. Lagatak talaga. So lakas na may brake. Okay, ibunutin mo Robert. Mahina yung number 1. Okay, sira yan. Mahina, walang 1, 2. Pero siya, mahina ang kuryente, no? Oo. Number 2. Number 2, bro. Number 2 na. Medyo malakas siya, no? So ang may problema, independent coil na number 3. Number 3, tsaka number 4. Ay, number 1. Number 1 of 3. Sige, so kailangan siyang palitan. So problema guys, yung independent coil din, papalitan natin. Guys, yung problema, ayan mayroon ng oil sa loob ng independent coil. So may problema yung kanyang combustion chamber, lalo na yung kanyang spark plug, dahil makita natin sa independent coil marami ng oil na stock. So ibig sabihin may problema na either grounded o short circuit na ito. So tara, magtanggal tayo ng spark plug. So ito ang ngayon na problema, spark plug na rin, sira na rin, so subject for replacement na rin siya. So kailangan siyang palitan. Pero bago natin palitan guys, bubuksan muna natin yung buong mechanism ng kanyang valve cover, dahil nakita natin na may problema yung mayroong tatawag na oil leak na mismo yung seal ng kanyang valve cover, kaya napuno ng oil yung kanyang spark plug. So tanggalin muna natin guys yung cover. Check nyo talaga yung yung mechanism ng nyo. Wait, tanggalin ko ba itong pubi na to. Yun. So dito dumaan yung yung oil. Okay, so ito yung naging issue guys kung bakit pumasok yung oil mismo sa loob yung kanyang valve cover gasket. So kung makikita nyo dito, ayan yung spark plug natin. So binalik ko muna, dito pumasok yung oil, kaya napuno mismo yung kanyang lagayan ng spark plug. So yun ang problema, kaya nasira yung kanyang independent coil. So ang gagawin yan is papalitan natin ang valve cover, pero sabi ng may-ari bago daw yan. So silicone gasket oil na lang ilalagay natin. Okay, para sure ball talaga na wala tayong intindihin na oil leak o ano ba mga mangyayari. At least mahalaga makuha niyo yung basic pointers. Okay, so ayun na guys, nilagyan na natin na gasket oil. So ikakapit natin to doon. Okay, so sige,
Okay, so ikakabit na natin guys yung spark plug. Nagpalit na kami, bago na to. Ayan. So ikakabit na natin to, pati yung kanyang independent coil, i-double check lang din natin para dire-diretso na. At least makuha nyo na yung basic pointers, panalo na yun. Okay. So bumili kami ng independent coil guys, bago na to, surplus. Makita nyo naman may pintura. So dalawa lang ang nagka-problema. So tatlong independent coil. So isa lang ang hindi mapalitan ng bago. So ito na yung binili natin, bago na yung kakabit natin. Ito yung luma. So ayan, dalawa yung kulang. Kabit na natin ito guys. Let's go, para matry na natin. Okay, so kinabit na natin yung kanyang mga independent coil. So pati yung takip okay na rin. So set up ko muna ito para makita natin kung ano mangyayari. Okay, maanda rin natin para malaman natin kung kumusta yung pagtira natin. Sige. Okay, so set up na natin guys yung tinanggal natin na spark plug, tsaka independent coil, tsaka yung valve cover. Nilagyan natin ng silicone na gasket all. So ang gagawin natin guys, yung pa rin pinopromote natin yung product, yung Hado engine treatment, lalagyan na natin ito diretso para sureball na magkaroon ng chroming doon sa loob dahil sobrang groggy ng kanyang engine. So ano ba yung ilalagay natin? So ito yung ilalagay natin guys. So ito yung ilalagay natin na Hado engine treatment na fully concentrated. Okay, so problema is nanginginig kasi yung makina niya, na find out natin yung mismo yung kanyang main journal, malakas yung tawag niyan, yung hawak ng bearing. So ang gagawin natin, kailangan siyang lagyan ito dahil sobrang gaspang na yung kanyang bearing sa kanyang conrod, sa main rod tsaka sa conrod bearing. So kailangan na matreatment yun guys, matanggal yung friction katulad ng ganito. Nakikita nyo yan, kailangan tanggalin yung friction. Ayan, gas-gas na yan, kailangan maging after ganito na siya. Okay, so ano ba yung friction? Ayan yung friction guys na nagbibigay ng problema sa sa surface ng bakal mo. Ibig sabihin meron siyang may tama yung may tama yung kanyang surface ng bakal. So kailangan mong i-undergo ng chroming through Hado engine treatment. So technology na kaya niyang i-chrome into perfect setting yung metal surface ng bakal. Okay, so yun ang gagawin natin guys. So ilalagay natin isang set sa makina at saka sa tinawag na fuel tank. Okay, so tara, let's go. At isakuha niya na yung basic pointers kung paano. Okay na, after that magre-reading na tayo ng after natin mag-engine treatment, undergo tayo ng voltage reading para malaman natin kung anong pyesa pa dapat natin palitan. Okay, lalagyan natin ang Hado engine treatment. Ayan guys, ito yung lalagay natin, yung treatment na lagi din promote para totally makarecover yung makina niya. So ayan na, ubos natin guys ang isang bote. So sunod natin lalagay is ito naman sa kanyang fuel tank. So tara, let's go. Ito lang ihalo natin guys. Hado Fuel Extreme Economy. Ayan. Init ng panahon, Jensan. So ang gaganya yung carbon buildup doon sa loob ng mo. Okay. So ito nilagay natin apat na bali 8 set ng apat tas 8 bottles na Fuel Extreme Economy. Ito yung pampatunaw doon sa kanyang combustion chamber ng mga carbon buildup. Okay? Nangyari guys, na-reading namin sa in-scan natin ang problema, walang lumabas na code. So ibig sabihin na may problema na yung ECM nito. Hindi na siya nagre-reading. So ang gagawin natin ngayon na step is magmamano-mano tayo ngayon ng voltage reading para malaman natin kung anong sensor ang may issue at kung anong dapat palitan. Okay, so check muna natin na napalitan na mga espesya nito. Sobrang dami na napalitan nito, ilang mekaniko nung dumaan nito. So tara, check natin guys para makita nyo kung anong kalalabasan. So ang gagawin natin ngayon guys, turo ko sa inyo yung hindi man punto by punto kasi medyo critical yung pag-uusap pagdating sa electronics. Dapat may idea kayo background.
So ang gagawin ko na lang, i-fast forward ko na lang yung paano mag voltage reading at malalaman natin mamayang konti kung ano dapat natin palitan. Sapagkat dito ginagawa ko dito yung sistema kung paano ko siya tinitira isa-isa, wiring by wire, sa wire kung paano yung reading ng voltahe, ano na lalabas sa sender, ano yung galing sa ECM. So mostly sa sender is mga ano yan guys, mga 3 volts, 1 volt to 3 volts, and then sa ECM is 5 volts. So doon din malalaman kung ano yung problema ng unit ko, ano dapat palitan, oxygen sensor ba o anong klaseng sensor. Okay, so fast forward natin guys para makita nyo lang yung kung paano ko siya tinira. Dahil medyo ano siya, tawag yan, medyo mahirap siyang gawin dahil electronics kasi ito. So tara. Okay, so na-find out natin guys na sira yung kanyang map sensor, sira yung kanyang ACB, sira yung oxygen sensor. So ang dami na napalitan. So sabi ng may-ari, tinawagan ko kanina na bago daw palit yung mga sinabi ko. So ang problema nito, baka hindi naman akba at either sira na rin yung nabili niyang pyesa. So yun ang problema. So wala tayong gagawin kundi magpapalit talaga tayo ng pyesa dahil makita mo naman sa voltage reading kung ano yung mga issue, yun ang dapat mong palitan. Okay, so pag hindi kayo marunong sa engine scan, so kailangan marunong kayo sa voltage reading. Pag sa voltage reading, sure ball talaga yan guys, walang hula-hula yan. Makukuha mo talaga kung ano yung problema. Okay, so pag hindi pa rin siya makuha, ibig sabihin ECM na yung sira. So sana hindi pa tayo dumating sa ganong punto. Okay, so sige, iyan ako muna guys, kunin mo natin pyesa para makita natin kung ano kalalabasan ng usapan. So tara. Okay, so dako tayo guys sa pagtanggal ng mga sensor. Oxygen sensor, bank 1 po ito. So magpapalit na tayo nito. Tapos yung kanyang spark plug din, dumating yung may-ari, nagpabili ng brand new. So yung gusto niya yung mamahalin, so ikakapitin natin yan guys para sure ball talaga yung tira. Okay, pagkatapos yung sensor lahat, tatanggalin na natin yun guys. Kalas-kalasin ko muna yung lahat ng sensor sa kanyang throttle body para maisahan ng ano natin, at least alam natin kung ano yung pinalitan natin na sistema. So mahalaga makuha nyo ng basic pointers, panalo na. Okay, okay, so ayan na guys yung binili natin pyesa, yung oxygen sensor na sa back 1. So surplus ito, tsaka yung kanyang sensor naman sa throttle body, which is yung kanyang ACB tsaka yung map sensor. So gawin natin guys para malaman natin kung anong kalalabasan ng ginawa natin. So mahalaga alam nyo yung pag-troubleshoot pag mano-mano. Ibig sabihin hindi ka maghula-hula para sure ball talaga na hindi ka bibili ng pyesa na hindi naman dapat palitan. Okay, ginawa ko na lang guys, tinanggal na lang namin yung mechanism mismo dahil ito ang problema, itong kanyang ACB. So walang reading yung kanyang tinatawag na ano, walang reading yung galing dito. May voltahe na galing sa ECM is 5 volts. Pagdating dito wala siyang bato na 1 to 3 volts. So tatlong pin kasi yan, ay tatlong pin, 6 na pin yan. So dapat meron siyang ano, may positive 12 volts, tapos may 5 volts naman sa ECM, tapos yung sender 3 volts o 1 volts. So same lang din sa kanyang ano, sa kanyang tinatawag na ito, yung kanyang map sensor. Ayan, so may problema yung map sensor niya guys, wala rin siyang voltahe na lumalabas galing dito. So 3 pin yan, isang na ground, isang 12 volts, saka isang ano, isang ground, isang 5 volts, tapos isang 3 volts o 1 volts na sender. So ang problema, walang supply din dito, so sira din dito. Okay, so ang gagawin, papalitan natin yan diretso. Okay, so at least siningit ko lang ito para makita nyo talaga yung problema. Tapos yung kanyang TPS okay pa naman. Okay, so yun ang pinalitan natin. Nagpalit tayo ng dependent coil, so marami din pinalitan. Tapos yung oxygen sensor,
at saka itong buong mechanism, yung mechanism niya rito. Okay, so ikabit mo natin ito guys para ano, makita natin kung ano kalalabasan. Hindi ko pa ma-videoan dahil medyo busy ako. At least makuha nyo na yung basic pointers, panalo na. Okay, yun yung mga basic pointers guys. Pag wala kang engine scanner, so kailangan imano-mano talaga. Okay, so sige, kabit muna namin tapos balik kayo pag nakabit na natin. Okay, so ayan na guys, nakabit na namin yung lahat ng sensor. So ang problema, hindi ko lang na videoan kasi pagkat medyo busy nga naman tayo. Pero mahalaga, nakuha nyo ng basic pointers, panalo na. So ang gawin natin guys, papaandalin natin yung unit. Tingnan natin kung ano yung kalalabasan ng ginawa natin trabaho. Sobrang laki ng gastos ito. Okay, so bago yan, i-check mo natin yung mga parts na napalitan. So tara. So bago tayo paandarin, ang daming pinalitan ng pyesa. Okay, so simula ng inayos, doon pa lang ito na yung pyesa nya na pinalitan. Ayan, dalawang IECB, isang map sensor. Okay, sa atin naman sira yung kanyang yung idle lamp. So nagpalit ako, pero ang problema is yung linya ng idle lamp hindi gumagana. Okay, tapos yung oxygen sensor, ayan, nangyari, nakadalawang bili na may-ari ng oxygen sensor. Medyo talagang nahirapan na tayo may-ari nito dahil yung nabiling sensor na nila doon sira. So nangyari dalawa na sensor na so yung isa kinabit natin, tapos independent coil dalawa. Okay, so tapos na tayo. So paandarin na natin. Tara, let's go. Okay, start natin. Napakan yung clutch. Taas ng RPM. Tapos bababa. Naka-aircon tayo. Ako ng easy. Yan. So yung vibrate. Ayan, nalese na. Nawala na yung vibrate guys. So okay na yung tira natin. At least na-address talaga yung concern. So sobrang lakas ng okay na. Aim natin, karamdam natin lakas na nilagay din nating hot engine treatment. Okay na, panalo na. Okay, so sige. So yun lang, maraming salamat sa inyong lahat guys. Ang ating mga birador. Ayan, Brad, shoutout Brad. Tuwin, na-simpo na namin. Okay, good. Kapit na rin namin. Hayat. Oh, Nel. Ramil, ang ating video man. Okay, so yun lang guys. So tapos na tayo. Okay, so please subscribe to the YouTube channel. Bye bye and God bless. See you. Okay. Alright. Na